Magandang gabi sa iyo, kaibigan. Bago ka pumikit at magpahinga, samahan mo muna ako sa isang kwento na siguradong magpapangiti sa iyo. Isang kwento ng kabataan, kalikutan, at mga simpleng pangarap na bumabalik tuwing naaalala natin ang ating kabataan. Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong pampatulog. Simulan natin ang paglalakbay. Ang kwentong ito ay tungkol kay Tom Sawyer, isang batang puno ng kalokohan, pero may mabuting puso. Tara, humiga ka na. Ipikit mo ang iyong mga mata at sabay nating balikan ang mga pakikipagsapalaran ni Tom sa isang maliit na bayan sa tabi ng ilog Mississippi. Sa isang tahimik na umaga, maagang nagising si Tom Sawyer. Maliksi siyang bumaba ng hagdan. Hawak ang tinapay na may palaman na gawa ni Aunt Polly. Si Aunt Polly ang tiyahin niya na parang nanay na rin niya, simula nang mawala ang totoong mga magulang niya. "Tom, huwag kang tatakbo sa loob ng bahay," sigaw ni Aunt Polly habang nagwawalis sa sala. Pero alam naman nating lahat, hindi basta mapipigilan si Tom. Lumabas siya ng bahay, dumiretso sa bakuran, at kitang-kita niya ang puting pader na pinapapintura sa kanya ni Aunt Polly. "Hay, bakit kaya ako lang lagi ang pinapagawa?" Bulong ni Tom sa sarili. Pero sa isip-isip niya, ayaw niyang ubusin ang buong araw sa pagpipinta. Gusto niyang maglaro sa ilog, kasama ang mga kaibigan niyang sina Joe Harper at Huckleberry Finn. Habang pinapahid niya ang brush, bigla siyang nagka-ideya. Kung hindi niya kayang takasan ng trabaho, baka may ibang mag-volunteer. Sa gilid ng kalsada, dahan-dahang lumapit si Ben Rogers, kaalaro rin ni Tom. Nakita niya si Tom na parang enjoy na enjoy sa pagpipinta. "Tom, kawawa ka naman. Pinagtrabaho ka na naman ni Aunt Polly," sabi ni Ben sabay kagat sa mansanas. Pero si Tom, kunwari abala. "Kawawa? Hindi. Masaya nga eh. Hindi ito basta pagpipinta, Ben. Hindi ka ba naiinggit? Hindi basta-basta pinapagawa to kung kani-kanino lang." Napakunot no si Ben. "Talaga? Bakit naman?" "Naku Ben, hindi mo kasi alam. Ang pagpipinta ng pader, special to. Isa kang artist kapag ikaw ang pinapagawa. Hindi lahat pinapapintura ni Aunt Polly. Ako lang. Gusto mo? Subukan mo." Nangiti si Ben. "Pwede ba?" "Sige na Tom. Papalitan ko ng mansanas tong pagkakataong to." Napangiti si Tom. Ang saya. Hindi na siya magpipinta. May mansanas pa siya. Habang pinapanood niya si Ben na todo effort sa pagpipinta, naupo siya sa ilalim ng puno at kinain ng mansanas. Hindi nagtagal, isa-isa nang dumating ang iba pa niyang kalaro. Sina Billy Fisher, Johnny Miller, at marami pang iba. Lahat sila nauto ni Tom na magpinta ng pader kapalit ng mga laruan, candy, at kung ano-ano pa. "Ang galing mo talaga mag-imbento, Tom," natatawang bulong ni Huckleberry Finn na tahimik lang nakamasid mula sa bakod. Si Huck Finn, kaibigan ni Tom na kilalang palaboy at mahilig mag-explore kung saan-saan. Wala siyang permanenteng tirahan, kaya kadalasan nakikita lang siya ni Tom sa may ilog o sa may kakahuyan. "Gusto mo rin bang magpinta, Huck?" Biro ni Tom. "Hindi na. Mas gusto ko pa rin gumala," sagot ni Huck habang nakahiga sa damuhan. Pagsapit ng gabi, masaya si Tom. Hindi niya ginawa ang trabaho, pero natapos ito dahil sa diskarteng matindi. Pag-uwi niya, galak na galak si Aunt Polly dahil makintab at maayos ang bakod nila. "Good job, Tom. Ang sipag mo," sabi ni Aunt Polly sabay abot ng isang hiwa ng pie. Napangiti si Tom. Hindi niya alam kung tatawa siya o magugilty, pero sa huli, mas nanaig ang tuwa niya dahil kinabukasan, makakapaglaro siya ng walang inaalalang trabaho.
At sa isip-isip niya, bukas ay gagawa na naman siya ng bagong pakikipagsapalaran kasama si Huck at Joe. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Dala ang bag na may baon na tinapay at prutas. Tumakbo siya papunta sa ilog kung saan naghihintay si Huck Finn. "Tom, tara na. May naisip akong bago," sabi ni Huck. "Ano na naman yan, Huck?" "May narinig ako, Tom. Sabi nila, may tinatagong kayamanan ang matatanda sa lumang bahay sa gubat. Tara, puntahan natin." Napangiti si Tom. Alam niyang delikado pero sa isip niya, buhay ito, adventure na naman. Madaling araw pa lang ay naglakad na sina Tom at Huck patungo sa lumang bahay. Dumaan sila sa makitid na daan kung saan makikita ang matataas na puno at mga damong halos lampas tao. "Teka lang, Tom. Sigurado ka ba dito?" tanong ni Huck habang sumisilip sa madilim na bintana ng bahay. "Oo naman, Huck," sabi ni Joe Harper. "Dito raw tinatago ng matatanda ang lumang barya at mga mamahaling gamit. Kung makakahanap tayo, yayaman tayo." Bulong ni Tom na punong-puno ng excitement. Tahimik nilang binuksan ang pinto ng lumang bahay. Narinig nila ang kaluskos ng mga ipis at dagang nagtatakbuhan sa loob. "Huwag kang maingay, Huck," sabi ni Tom. Habang may dalang kandila, maingat silang naglakad papunta sa ilalim ng hagdan kung saan, ayon sa alamat, may tinatagong treasure box. Habang inaalis ni Tom ang mga tipak ng kahoy, may nakita siyang maliit na kahon na may balot ng lumang basahan. Kinabahan silang dalawa. "Baka ito na yon," bulong ni Huck. Dahan-dahan nilang binuksan ang kahon. Nang tumama ang ilaw ng kandila, kitang-kita nila ang laman. Mga kalawangin na barya, lumang singsing, at isang maliit na bulsa na may papel. "Isang mapa," sigaw ni Tom. Ngunit pinigilan siya ni Huck. "Shh! Baka may makarinig." Nang buksan nila ang papel, may nakasulat na palatandaan papunta raw sa isang lumang kuweba malapit sa ilog. "Tom, mukhang mas malaki pa ang kayamanan dun sa kuweba," sabi ni Huck habang nakangiti. "Bukas, maghanda ka, Huck. Pupuntahan natin yon." Kinabukasan, dumating si Joe Harper. Sumama na rin siya dahil narinig niya kay Tom ang tungkol sa sikreto. "Kasama na ako, ha? Hindi pwedeng kayo lang," sabi ni Joe sabay kuha ng tirang tinapay sa bag ni Tom. "Okay lang, Joe. Basta huwag kang maingay kay Aunt Polly. Baka pagbawalan niya ako," sabi ni Tom. Naglakad sila papunta sa lugar na tinuturo sa mapa. Mas matarik pala ito kaysa inaakala nila. May mga ugat ng puno na nakaharang at kung minsan, madulas ang lupa. Pero para kay Tom, mas nakaka-excite ito. Nang marating nila ang harap ng kuweba, huminto sila saglit. Malamig ang hangin na lumalabas sa loob nito. Naririnig nila ang tunog ng patak ng tubig na bumabagsak sa bato. "Parang nakakatakot dito, Tom," sabi ni Joe. "Takot ka ba?" Pangaasar ni Tom. "Kung takot ka, pwede kang bumalik." "Hindi sabi ni Joe. Pero baka sa mukha niya ang kaba. Si Huck naman, tahimik lang pero kita sa mata ang excitement. Ang gusto niya lang naman ay may bagong adventure na walang makakaistorbo. Sa loob ng kuweba, magkadikit ang mga balikat ni na Tom, Huck at Joe. Maliit ang daan pero sapat para magkasya silang tatlo. May mga paniki na biglang lilipad kapag napapadaan sila. "Ay!" sigaw ni Joe nang dumikit ang isang paniki sa buhok niya. "Relax ka lang, Joe. Parang laro lang to," sabi ni Tom. Makalipas ang ilang minuto, nakita nila ang pader na parang may ukit. Nakalagay doon ang hugis ng X. Alam nila na yun ang palatandaan ng kayamanan. "Kailangan natin hukayin," sabi ni Tom. Gamit ang kanilang mga kamay at maliit na patpat, naghukay sila sa gilid ng bato. Matapos ang ilang minuto, tumama ang kamay ni Huck
sa isang matigas na bagay. "Eto na," sabi ni Huck, sabay hugot ng maliit na baul. Nang buksan nila ang baul, akala nila punong-puno ito ng ginto. Pero laking gulat nila nang makitang puno ito ng lumang barya at ilang laruan na mukhang matagal nang iniwan. "Hindi naman ginto," reklamo ni Joe. Pero si Tom, ngumiti. "Hindi naman tungkol sa yaman to eh. Ang saya ng pakikipagsapalaran ang mahalaga." Tumawa si Huck. "Oo nga, baka next time, totoong kayamanan na." Bumalik sila sa bukana ng kuweba. Bitbit ang maliit na baul na parang trophy ng kanilang adventure. Pauwi na sila nang biglang bumuhos ang ulan. Tumakbo silang tatlo papunta sa malapit na kubo para magsilong. "Bukas ulit tayo, ha?" sabi ni Tom. "Oo, hanap ulit tayo ng bagong adventure," sagot ni Joe. Napangiti si Huck. Para sa kanya, walang mas masayang yaman kundi ang may kaibigan na handang sumama sa kahit anong trip. Basta magkasama. Pagkalipas ng ilang araw, hindi pa rin makalimutan ni na Tom, Huck, at Joe ang kanilang treasure hunt sa kuweba. Nakaupo sila ngayon sa tabi ng ilog, pinagmamasdan ng pag-aagos ng tubig habang kumakain ng tinapay at prutas na baon ni Tom. "Alam niyo, parang bitin pa rin sabi ni Tom habang tinatapik ang maliit na baul na nakuha nila. "Oo nga eh, ang saya kaya nung gumapang tayo sa loob ng kuweba," sagot ni Joe. Tahimik lang si Huck, pero nangiti siya. "Tara, gawa tayo ng secret club." "Secret club?" tanong ni Tom. Biglang lumiwanag ang mga mata. "Ayos yan. Secret club ng mga adventurer." Agad nilang pinagplanuhan kung saan sila pupwesto. Napagkasunduan nilang gawin ito sa lumang punong kahoy malapit sa ilog, kung saan may maliit na lungga sa ilalim. Parang lungga ng hayop na pwedeng gawing hideout. Kinabukasan, dala-dala ni na Tom, Huck, at Joe ang mga lumang tabla, basahan, at ilang pirasong lubid. Masayang-masaya sila habang nagbubuhat at nag-aayos sa ilalim ng puno. "Dito natin itatago ang mga sekreto natin," sabi ni Tom habang pinapako ang lumang tabla gamit ang bato bilang martilyo. "Walang ibang makakapasok dito, kundi tayo lang," dagdag ni Huck. Si Joe naman, abala sa paggupit ng basahan para gawing maliit na bandila. Nilagyan niya ito ng simbolo, 2 espada na magkakross, at may malaking letra na THJ. Ibig sabihin, Tom, Huck, Joe. Sino man ang gustong sumali, dapat dumaan sa initiation. Biro ni Tom. "Ano yun?" tanong ni Joe. "E di susubukan nating lahat kung gaano sila katapang," sagot ni Tom na may halong tawa. Nang matapos ang kanilang pugad, umupo silang tatlo sa loob, nakapalibot sa isang kandilang nakapatong sa lumang lata. "Ano ang mga rules natin?" tanong ni Huck. Nag-isip si Tom. Una, walang sumbong kay Aunt Polly. Pangalawa, bawal sumama ang hindi pa dumadaan sa inisyasyon. Pangatlo, dapat laging handa sa adventure. Tumawa si Joe. "Paano kung gutom na?" "Basta may baon, solve na yan," sagot ni Tom habang inaabot ang natitirang candy mula sa bulsa. Maliit lang ang pugad nila, pero para sa kanilang tatlo, parang napakalaking kastilyo na walang makakapasok, kundi sila lang. Doon nila pinag-uusapan ang susunod na adventure, lihim na kayamanan, o kahit na anumang pantasya ng batang may malikot na imahinasyon. "May naisip ako," sambit ni Huck habang tinutok ang tingin sa kandila. "Sabi ni Old Man Jenkins, sa kabilang dulo ng gubat, may lumang barko raw na lumubog sa tabi ng ilog. Baka may kayamanan din yun." Napatingin si Tom. "Lumubog na barko? Wow! Parang pirata." "Eh, paano tayo pupunta ron?" tanong ni Joe. "Gagawin nating barko ang lumang bangka ni Ben Rogers." Biglang sabat ni Tom. "Ano?
Hindi kaya tayo palayasin ni Ben pag nalaman niyang ninakaw natin bangka niya? Sabi ni Joe. Huwag nating nakawin, hiramin lang natin. Paliwanag ni Tom. Tapos, ibabalik rin natin pagtapos na ang misyon. Napailing si Huck, pero tumawa rin. Sige, basta ako. Game ako. Basta may adventure. Kinabukasan, bago pa magising si Ben, tinulak na nina Tom, Huck at Joe ang lumang bangka mula sa gilid ng ilog. Huwag kayong maingay, bulong ni Tom habang nag-aabang kung may darating. Tahimik silang lumayag, sinasagwan papunta sa kabilang dulo kung saan, ayon kay Old Man Jenkins, may lumubog na barko. Habang nasa gitna ng ilog, naramdaman nila ang malamig na simoy ng hangin. Ang tubig, kumikislap sa ilalim ng buwan. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ay ang sagwan na dumidikit sa tubig. Ang saya nito, sabi ni Joe habang pinagmamasdan ang mga bituin. Maya-maya, naaninag na nila ang lumang barko. Bahagyang nakalitaw ang kalahating katawan nito sa mababaw na bahagi ng ilog, napapalibutan ng mga halaman. Ayos, para tayong pirata, bulong ni Tom. Sumampa silang tatlo. Maraming sirang kahoy at may mga lumang lubid na nakasabit pa. May nakita silang lumang baul sa ilalim ng sirang kubyerta. Binuksan nila ito ng sabay-sabay, pero tulad ng inaasahan, wala na itong laman kundi mga lumang bote, kalawangin na kutsara, at lumang notebook na basang-basa na. Haha, parang laging wala tayong nakukuhang yaman, sabi ni Joe, pero hindi maitatanggi ang saya sa boses niya. Ano ka ba, Joe? Ang importante, may barko tayong sarili ngayon, sabi ni Tom. Mula ngayon, ito ang barko ng secret club natin. Bago sila bumalik, nakaupo muna sila sa tuktok ng lumang barko. Pinagmamasdan nila ang mga bituin, ang buwan na kumikislap sa ilog, at ang mahinang agos ng tubig. Dapat lagi tayong magkakasama, ha? Sabi ni Tom habang hawak ang maliit na notebook na nakuha nila sa barko. Oo, secret club forever. Sabay-sabay nilang sinabi. Umuwi silang nakangiti. Bit-bit ang bagong alaala ng isa na namang kakaibang adventure. Isang mainit na hapon, nakahiga si Tom sa ilalim ng puno malapit sa ilog. Kasama niya si Huck na naglalaro ng patpat sa tubig. Tom, naiisip mo rin ba yun? Tanong ni Huck bigla. Ano? Sagot ni Tom, bahagyang napadilat habang sumisipol ng walang tono. Yung tumakas tayo, mag-camp tayo sa isla. Yung walang magulang, walang naninermon, walang trabaho, walang sermon si Aunt Polly. Napangiti si Tom. Gusto ko yan. Gusto mo kasama si Joe? Tumango si Huck. Para kay Huck, mas masaya kung magkakasama silang tatlo. Walang iniiwan. Kaya kinausap nila si Joe kinagabihan sa kanilang secret club hideout. Oo ba? Kailan? Sagot agad ni Joe, punong-puno ng excitement. Hindi niya na inisip ang sermon ni nanay niya. Gabi na. Tahimik ang buong bayan. Sa bintana ng bahay ni Tom, bumaba siya gamit ang lumang lubid na itinali niya sa bintana. Tahimik siyang kumaripas sa damuhan hanggang sa makalabas sa bakod. Sa madilim na kalsada, naroon na sina Huck at Joe. Pare-parehong may dalang sako na may kaunting tinapay, prutas at kandila. Handa na kayo? Tanong ni Tom habang tinatakpan ng bibig para hindi mapahagulgol sa tuwa. Oo, tara na bago magising ang mga tao, sagot ni Huck. Tahimik silang sumakay sa lumang bangka. Sumagwan sila nang dahan-dahan palayo sa ilog ng kanilang maliit na bayan. Ang tanging ilaw ay ang maliit na buwan na bumabagtas sa alon. Pagsapit ng madaling araw, narating nila ang maliit na isla sa gitna ng ilog. May mga malalaking puno, makapal na damuhan, at may maliliit na buhanginan.
kung saan pwede silang maglatag ng kumot. "Dito na tayo," sabi ni Tom habang tinutulak ang bangka sa tabi ng pampang. Agad silang naglatag ng mga sako, kumuha ng kahoy, at sinubukang magpaapoy gamit ang posporo na tinago ni Huck. "Wala na tayong uuwian. Kahit sandali lang," sabi ni Joe habang nakatitig sa maliit na apoy na pinagmamasdan nilang sumayaw sa dilim. Tahimik silang tatlo. Walang sermon. Walang sigaw ni Aunt Polly o ni nanay ni Joe. Sa wakas, kahit sandali lang, para silang malayang mga ibon. Habang kumakain sila ng tinapay at prutas, nagkwento si Tom tungkol sa mga pirata na nagtatago sa isla. Sabi nila, dati raw may mga pirata na dito nagtatago ng kayamanan. Baka kung maghukay tayo bukas, makahanap tayo ulit, sabi ni Tom. Nakangiti. Si Huck, nakahiga na sa buhanginan, pinagmamasdan ang mga bituin. Ang dami nilang kayamanan, pero siguro wala rin silang kasamang magkaibigan na kagaya natin. Mas mahalaga ang kasama, sabi ni Joe sabay kagat sa tinapay. Kung mag-isa ka lang, parang wala rin. Tahimik silang tatlo. Tanging tunog ng kuliglig at alon lang ang maririnig. Kinabukasan, naghanap sila ng treasure. Pero wala silang nahanap kundi mga kabibe at lumang kahoy na inaanay. Dahil gutom at pagod, medyo sumama ang loob ni Joe. "Tom, puro ka nalang kwento. Wala naman tayong nahahanap," sigaw ni Joe habang naghuhukay. "Huwag ka nga magreklamo. Kung ayaw mo, umuwi ka," sagot ni Tom na nakasimangot. Biglang tumayo si Joe, tinapon ang kabibe, at naglakad papalayo. Si Huck, tahimik lang pero sumunod kay Joe. Narealize ni Tom na baka sumobra siya. Umupo siya sa tabi ng lungga ng puno at pinikit ang mata. Lumipas ang ilang oras bago bumalik si Joe at Huck. Wala silang imikan. Tahimik lang silang nakaupo sa tabi ng apoy habang nag-iihaw ng isdang nahuli ni Huck. "Pasensya na, Joe," mahinang sabi ni Tom. Napangiti si Joe. "Pasensya na rin. Gutom lang siguro ako." Sabay silang nagtawanan. Lahat ng tampo na wala na parang bula. Para sa kanila, normal lang ang tampuhan. Pero mas mahalaga, lagi silang bumabati at bumabalik sa isa't isa. Paglipas ng 3 araw sa isla, naisip nila na baka nag-aalala na si Aunt Polly at ang pamilya ni Joe. Kahit gusto pa nilang manatili, alam nilang kailangan nilang bumalik. Bago sumakay ng bangka, tumayo sila at tiningnan ang isla. "Balikan natin to ha," sabi ni Huck. "Oo, secret camp natin to," sagot ni Tom. Sakay sila ng bangka, sabay-sabay silang sumagwan pabalik sa ilog. Tahimik ang paligid. Ang araw sumisilip na mula sa ulap. Ramdam nila ang saya na parang panaginip lang ang lahat. Habang lumalapit ang bangka sa pampang, napansin ni na Tom ang kakaibang katahimikan. Ang bahay ni na Aunt Polly. May nakasabit na basang kumot sa bakod. Tanda na nag-aalala ang mga tao. "Sigurado akong nag-alala si Aunt Polly," bulong ni Tom habang pinagmamasdan ang bahay mula sa malayo. Tahimik lang sina Huck at Joe. Lahat sila. Medyo na-guilty sa biglaan nilang pagtakas. Pero alam nila, kailangan nilang harapin ito. Dahan-dahang kumatok si Tom sa pinto. Pagbukas ni Aunt Polly, nanlaki ang mata nito. Gulat, lungkot, galit. Pero higit sa lahat, tuwa. "Tom Sawyer, nasaan ka na naman galing? Akala ko. Sabay tulo ng luha ni Aunt Polly. Lumapit si Tom at mahigpit na yumakap. "Pasensya na po, Aunt Polly. Hindi ko na po uulitin. Nasa isla lang po kami. Hindi na po kami lalayo ng hindi nagpapaalam." Yakap din ni Aunt Polly si Joe na sinundo ang nanay niya. Si Huck naman, tahimik lang sa sulok. Walang naghihintay sa kanya. Pero nilapitan siya ni Aunt Polly at kinamot ang ulo. "Halika,
Hak, may pagkain para sa'yo sa kusina. Malambing na sabi nito. Ngumiti si Hak. Sa tagal ng panahon, ngayon lang siya muling nakaramdam na parang may pamilya rin siya. Kinagabihan, naghanda si Aunt Polly ng tinapay, sabaw, at mga prutas para sa tatlo. Puno ang mesa ng kwento at tawa. Ano bang nakita ninyo ron sa isla? Tanong ni Aunt Polly. Kami lang po, Aunt Polly. Kami ang kayamanan. Sabi ni Tom sabay tawa. Tumawa rin si Joe. Oo nga po. Saka mga kabibe. Si Hak, tahimik lang. Pero baka sa mukha ang saya. Hindi man niya nasasabi palagi. Ramdam niya na mahalaga siya sa dalawang kaibigan. Bago matulog, umupo si Tom sa may bintana. Pinagmamasdan niya ang ilog na kumikislap sa ilalim ng buwan. Lumapit si Aunt Polly at umupo sa tabi niya. Tom, bata ka pa. Maraming bagay ang magpapasaya sa'yo. Pero sana, palagi mong iisipin na may mga taong nagmamahal sa'yo, sabi ni Aunt Polly, habang hinahaplos ang buhok ni Tom. Opo, Aunt Polly, hindi na po ako aalis na hindi nagpapaalam. Huwag kang magbago, Tom, pero alagaan mo ang puso mo. Magandang bata ka, sabay halik sa noo ni Tom. Ngumiti si Tom at sabay nilang pinanood ang mga bituin. Kinabukasan, bumalik sina Hak at Joe sa secret hideout nila. Sira-sira na ang lumang bandila, pero mas lalo nila itong minahal. Anong susunod nating gagawin? Tanong ni Joe. Gusto niyo bang maging detective? Sabik na tanong ni Tom. Detective? Sabay na sabi ni Hak at Joe. Oo, magsuot tayo ng sombrero, magdala ng magnifying glass. Tapos hahanapin natin ang mga nawalang bagay sa bayan. Paliwanag ni Tom na punong-puno ng imahinasyon. Tumawa si Hak. Basta ba may libreng tinapay kay Aunt Polly, game ako. Game din ako. Sabay high five nila ni Joe. Hindi nagtagal, dumating si Becky Thatcher, ang batang kinaiinlaban ni Tom. Nakita niya ang tatlo sa likod bahay. Tom, nawala yung kwintas ko. Yung may maliit na puso. Hindi ko na mahanap, reklamo ni Becky. Biglang kumislap ang mata ni Tom. Don't worry, Miss Becky. Kami ang secret detectives ng bayan. Napailing si Joe. Naku, may kaso na agad tayo. Pero bago yun, kakain muna tayo, sabi ni Hak. Nagtawanan silang lahat. Parang napakasimple ng buhay. Pero para sa kanila, ito ang pinakamahalagang bagay, ang magkasama at walang iniintinding problema. Matapos ang maikling misyon, naupo sila sa ilalim ng malaking puno. Pinagmamasdan ng ulap na dumadaan, humihilata sa damuhan, habang nakapatong ang mga kamay sa ulo. Parang ang sarap maging bata lang habang buhay, ano? Tanong ni Joe habang nakapikit. Basta magkasama tayo. Parang wala tayong katandaan, sabi ni Tom. Wala ring takot, sabay dagdag ni Hak. Tahimik silang tatlo. Hangin lang at mga kuliglig ang maririnig. Para sa kanila, ito na ang tunay na kayamanan. Ang bawat araw na puno ng kalokohan, ligaya, at pagkakaibigan. Kinabukasan, maaga pa lang ay nakaupo na sina Tom, Hak, at Joe sa ilalim ng kanilang secret hideout. Bitbit nila ang lumang notebook na nakuha nila noon sa lumubog na barko. Ginawa nilang record book ng kanilang secret detective club. Okay, sabi ni Tom habang seryosong nagsusulat. Kaso number 1, ang nawawalang kwintas ni Becky. Si Hak, nakatayo habang iniikot ang isang lumang magnifying glass na nakuha ni Tom mula kay Aunt Polly. Saan mo raw huling nakita, Tom? Sa may puno malapit sa paaralan. Dapat puntahan natin mamaya, sagot ni Tom. Tumango si Joe. Dapat may secret handshake muna bago tayo maghanap. Nagkatinginan sina Hak at Tom, sabay silang nagtawanan. Gumawa sila ng sariling handshake. Pitik sa daliri, tapik sa balikat, sabay pisil ng daliri.
Simple pero sa kanila, yun na ang pinakasekretong palatandaan. Lumakad silang tatlo papunta sa puno malapit sa paaralan. Bitbit ni Huck ang magnifying glass. Parang totoong detektive. Si Joe, nakasunod lang at paminsan-minsan ay kumakain ng maninabaon niya. Dito raw sa may ugat ng puno na hulog ang kwintas, sabi ni Tom, habang tinuturo ang lupa. Lumuhod si Huck at sinilip ang ilalim ng ugat. May bakas ng paa. Paa mo lang yan, Huck. Sabay tawa si Joe. Napailing si Huck pero napanghiti rin. Habang sinisilip nila ang bawat sulok ng damuhan, biglang napansin ni Tom ang kumikislap na bagay sa likod ng mababang damo. Ayun o, sigaw ni Tom. Lumingon sina Huck at Joe. At ayun nga, ang maliit na kwintas ni Becky na may palawit na pusong kulay pilak. Dali-dali silang bumalik kay Becky na naghihintay sa maliit na bakod sa tabi ng paaralan. Nakasandal ito at tila nalulungkot. Miss Becky, ang kwintas mo. Masiglang sigaw ni Tom sabay abot ng makintab na palawit. Napangiti si Becky. Salamat, Tom. Akala ko na wala na talaga ito. Walang anuman. Yan ang trabaho ng secret detectives ng bayan. Mayabang na sabi ni Joe sabay pose na parang bida sa pelikula. Tumawa si Becky. Ang swerte ko naman, may 3 bantay na kagaya ninyo. Bilang pasasalamat, inabot ni Becky ang maliit na supot na may mga candy at tirang tinapay mula sa merienda niya. Kainin ninyo ito. Reward nyo yan, sabi niya. Umupo sila sa ilalim ng punong malapit sa paaralan at sabay-sabay na kumain. Ang simpleng candy at tinapay. Parang handa ang pangpista para sa 3. Habang kumakain, biglang napatingin si Tom sa malayong bukirin. Alam nyo, sa kabila ng bukid na yan, may tabing dagat raw. Sabi ni Old Man Jenkins, may mga nakalubog na lumang bote ron. May mga sulat ng mga nawalang pirata. Napaangat ang kilay ni Joe. Pirata na naman? Oo, hindi tayo titigil hanggat wala tayong nakikitang treasure bottle. Sagot ni Tom. Parang leader ng ekspedisyon. Si Huck, nilalaro ang mga dahon na para bang maliit na bangka. Kung pupunta tayo, dapat magdala tayo ng pansapin. Ayoko nang lamigin sa buhanginan. Okay, bukas tuloy na tayo, sabi ni Tom. Kinagabihan, habang tahimik na natutulog ang lahat, bumangon si Tom para maghanda. Lumapit siya sa kama ni Aunt Polly, tinakpan ito ng kumot at hinalikan ng noo. Promise, Aunt Polly, uuwi akong maayos bukas. Teka, adventure lang naman, bulong niya bago bumalik sa bintana. Sa labas, naghihintay na sina Huck at Joe. Pare-parehong may baon, kaunting tinapay, mani, at bote ng tubig. Tahimik nilang tinahak ang madamong daan, papunta sa tabing dagat. Ang lamig ng simoy ng hangin, ang huni ng mga kuliglig, at ang mahina nilang halakhak ang nagbigay saysay sa katahimikan ng gabi. Tumiretso silang 3 sa gilid ng mabatong bahagi. Inilatag nila ang dala nilang basahan, inihiga ang sarili sa buhangin, at sabay-sabay na pinagmamasdan ang bituin. Kung makahanap tayo ng lumang bote na may sulat, baka malaman natin ang sikreto ng mga pirata, sabik na sabi ni Tom. Basta huwag tayong makakita ng multo. Biro ni Joe, sabay tawa. Tahimik lang si Huck pero bakas ang saya. Para sa kanya, kahit walang kayamanang makita, sapat na nakasama niya ang 2 sa pinakamasayang parte ng buhay niya. Magdamag silang naghanap. Nakapulot sila ng 2 lumang bote. Isa walang laman, isa may nakasulat na luma, pero halos nabura na ng tubig. Hindi man natin mabasa, pero okay na rin, sabi ni Huck habang pinupunasan ng bote. Ang mahalaga, may adventure na naman, sabi ni Tom sabay tawa.
Umupo silang tatlo sa tabing dagat. Nilalaro ang malamig na buhangin sa pagitan ng mga daliri at pinagmamasdan ang alon na dumarampi sa paa nila. Para sa kanila, bawat tunog ng alon ay parang kwento na dinadala ng mundo. Tahimik, pero puno ng pangarap. Habang papalubog ang araw sa tabing dagat, nakaupo sina Tom, Hack, at Joe sa paligid ng maliit na bonfire na ginawa nila gamit ang mga tuyong sanga at lumang kahoy na napulot nila. Ang init ng apoy ay nagpapagaan ng malamig na hangin mula sa dagat. Ang liwanag ng apoy ay sumasayaw sa kanilang mga mukha. Bakas ang pagod, pero kitang-kita ang ligaya. Alam niyo, sabi ni Tom habang iniikot ang patpat sa apoy, paglaki natin, gusto kong maglakbay. Hindi lang dito. Gusto kong makarating sa kabila ng ilog, sa kabila ng dagat. Gusto ko rin, sabat ni Hack habang nakatingin sa alon. Pero kahit saan tayo pumunta, dapat magkakasama pa rin tayo. Secret Club forever, sabay sabi ni Joe na may hawak pang tinapay na pinapainit sa dulo ng patpat. Nakahiga sila ngayon sa buhanginan. Pinagmamasdan ang langit na puno ng kumikislap na bituin. Tahimik lang. Tanging huni ng alon at kuliglig ang bumabasag sa katahimikan. Kung may isang bituin na pwede mong tanungin, anong itatanong mo? Tanong ni Tom. Nag-isip si Hack. Tatanungin ko kung may bahay ba ako na uuwian balang araw. Yung totoong bahay. Napalingon si Joe. Ako naman, tatanungin ko kung lalaki pa ba tayong magkakaibigan. Napangiti si Tom. Ako, tatanungin ko kung may bago pa kaming madidiskubreng adventure. Tahimik. Hindi kailangan ng mahahabang salita. Ang mga bituin na lang ang saksi sa bawat munting pangarap nila. Bago sila umidlip, naglatag sila ng sako at lumang kumot. Bago pumikit, umupo si Tom at may inabot na maliit na kabibi kay Hack. Para sa'yo to, Hack. Para maalala mong kahit wala kang bahay noon, dito sa Secret Club, may bahay ka. Inabot naman ni Joe ang isa pang kabibi kay Tom. Para sa'yo, Tom. Para hindi ka makalimot magbahagi ng adventure sa amin. Si Hack, kumuha ng lumang tansong singsing na nakita nila sa barko noon at inabot ito kay Joe. Para sa'yo. Para maalala mong walang iwanan. Tahimik silang tatlo. Sa ilalim ng malamig na langit, natulog sila na parang walang ibang problema sa mundo. Pagsikat ng araw, nagising silang tatlo sa tunog ng mga ibon na sumisipol sa tabi ng puno malapit sa dalampasigan. Magkayakap ang lamig ng hangin at ang tamis ng umaga. Uy, gising na. Baka hanapin na tayo sa bayan. Sabay tapik ni Tom kay Hack. Bumangon si Joe at nilingon ang paligid. Ang ganda ng lugar, no? Parang gusto ko nang tumira dito. Tayo rin. Pero syempre, kailangan nating umuwi. Baka mamiss tayo ni Aunt Polly, sabi ni Tom sabay bitbit ng lumang bag. Bago umalis, huminto sila at tumayo sa may dalampasigan. Pinagmasdan nilang maigi ang maliit na bonfire na ngayon ay abo na lang at ang bakas ng mga paa nilang tatlo sa buhangin. Babalikan natin to, ha? Sabi ni Hack. Oo, secret place pa rin natin to, sagot ni Tom. Sabay-sabay silang nag-high five at tumakbo pabalik sa bangka. Habang lumulubog ang paa nila sa malamig na buhangin, alam nilang bitbit nila ang isa't isa kahit saan sila mapadpad. Habang sumasagwan pabalik sa bayan, tahimik silang tatlo. Pinagmamasdan nila ang lumulutang na hamog sa ibabaw ng ilog at ang unti-unting pag-init ng araw. Si Tom, nakasandal sa bangka at nakapikit. Si Hack, nakadipang mga braso na parang sinasagap ang hangin. Si Joe, pinaglalaro ng kabibing bigay ni Tom. Walang ibang usapan. Tila sapat na ang katahimikan para malaman nilang buo silang babalik.
buo silang aabutin ang panibagong araw. Pagdating nila sa pampang, naroon si Aunt Polly na nakatayo sa tabi ng punong pinakapaborito ni Tom. "Tom Sawyer, nasaan na naman kayo?" Sigaw nito, pero baka sa mukha ang pag-aalala at tuwa. Tumakbo si Tom at yumakap. "Pasensya na po, Aunt Polly. Bumalik naman po kami agad, di ba?" Sumunod yumakap si Joe sa kanyang nanay. Si Huck, tinapik ni Aunt Polly sa balikat. "Halika, Huck. May tinapay at mainit na sabaw para sa iyo." Ngumiti si Huck. Hindi man niya masabi, pero alam niyang sa puso niya. May pamilya na rin siya dito. Kinagabihan, nagkita pa rin ang tatlo sa secret hideout nila sa ilalim ng puno. May dala silang mga tirang tinapay at mga bagong kabibi na nakuha sa dalampasigan. "Anong susunod nating mission?" tanong ni Joe habang nakasandal sa ugat ng puno. "Bukas ulit," sagot ni Tom. "May bago akong narinig. May lumang bahay raw sa kabilang bundok na tinitirhan ng matandang may mahiwagang baul." Napailing si Huck pero ngumiti. "Kahit saan, basta magkakasama tayo." Bago sila maghiwa-hiwalay, nilabas ni Tom ang kanilang lumang notebook. Sumulat siya ng bagong rule sa secret club nila. Rule number 10. Kahit lumaki, kahit saan mapunta, walang iwanan. Secret club forever. Tahimik silang naghawak kamay. Sa ilalim ng malamlam na buwan, binubulong nila sa sarili na ang kwento nila ay hindi matatapos. Mananatili itong buhay sa bawat araw, bawat tawa, bawat halakhak. Isang maagang umaga, nakaupo si Tom sa harap ng tindahan ni Mr. Thatcher. Habang hinihigop niya ang libreng baso ng malamig na inumin, narinig niya ang mga matatanda na nag-uusap. "Alam mo ba, pare, sa kabila araw ng bundok, may lumang bahay na tinitirhan ni Old Man Wilkins," bulong ng isa. "Oo, at sabi nila, may baul daw dun na may lumang mapa ng kayamanan," dagdag ng isa pa. Napangiti si Tom. Hindi niya pinalampas ang chismis. Agad siyang tumakbo papunta sa hideout para ikwento kina Huck at Joe. "Old Man Wilkins, mapa ng kayamanan. Kailangan nating makita iyon," sigaw ni Tom habang kumakampay ang kamay. "Paano kung multo na pala yun?" tanong ni Joe na medyo kinakabahan pero halatang na-excite din. "Basta kasama kayo, walang multong makakatalo sa atin," sagot ni Huck sabay pose, na parang matapang na bayani. Kinabukasan, dala ang tinapay, prutas at bote ng tubig. Nagsimula silang maglakad papunta sa bundok. Ang simoy ng hangin ay malamig, amoy damo at lupa. Ang putik sa mga paa nila, parang medalya ng kanilang maliliit na pakikipagsapalaran. Habang naglalakad, nagpapalitan sila ng biro, nagtutuksuhan, at paminsan-minsan ay nagpapahinga sa lilim ng malaking puno. "Kung magkapera tayo, anong unang bibilhin mo?" tanong ni Tom. "Tinapay," sagot agad ni Huck na pinagtatawanan nila. "Ako, bagong sombrero," sabi ni Joe na nagulat pa sa sarili niya. Si Tom, tumingin lang sa langit. "Ako, baka bangka, para lagi tayong may secret getaway." Pagsapit ng hapon, natuntun nila ang bahay ni Old Man Wilkins. Sira-sira ang bubong, nakabukas ang gate, at ang bakuran ay puno ng malalaking damo. Dahan-dahan silang sumilip sa bintana. Wala ni anino. Sumilip si Tom sa maliit na siwang. "Wala siya. Tara na," sabi ni Tom sabay senyas. Pumasok sila sa lumang bahay, ingat na hindi lumangit-ngit ang sahig. Sa sulok ng lumang silid, may lumang baul na natatakpan ng alikabok at telang kupas. "Dito nga," bulong ni Huck. Binuksan ni Tom ang baul. Umaalingasaw ang amoy ng lumang papel at kahoy. Nakatupi ang isang lumang piraso ng papel, kulay dilaw at may mantsa ng panahon. "Mapa,
Sigaw ni Joe, halos hindi makapaniwala. Binuksan nila ito sa sahig. Mga linya, palatandaan ng puno, ilog, at maliit na krus na may nakasulat na X. Yun daw ang tanda ng kayamanan. Biglang may narinig silang kaluskos. Parang tulog ng papalapit na mga yabag. Nanlaki ang mata ni Huck. "Tom, may tao," bulong niya. Agad nilang tiniklop ang mapa, isinilid sa bulsa, at sabay-sabay silang nagtago sa likod ng lumang aparador. Ramdam nilang kumakabog ang dibdib nila habang naririnig ang mahinang yabag. Pagtungaw nila, nakita nila si Old Man Wilkins. Puting buhok, nakatungkod, pero nakangiti. Aba, sinong mga batang ito?" sabi nito. Kinabahan si Joe. Si Huck, hindi makatingin. Pero si Tom, matapang nang ngumiti. "Pasensya na po. Curious lang po kami. Ang ganda kasi ng bahay ninyo," palusot ni Tom. Tumawa si Old Man Wilkins. Kung alam nyo lang ang kwento ng mapa na yan." Pinaupo sila ni Old Man Wilkins sa lumang silya sa loob ng bahay. Binuksan niya ang bintana para pumasok ang malamig na hangin. "Ang mapa na yan, diyan ko rin nakuha nung bata pa ako," kwento niya. "Marami akong hinanap na kayamanan, pero alam mo kung ano ang natutunan ko?" "Ano po?" tanong ni Huck. "Ang totoong kayamanan, hindi yung nasa ilalim ng lupa, kundi yung mga kasama mo habang hinahanap mo yun." Tahimik silang tatlo. Walang kumibo, pero parang may kumislot sa puso nilang lahat. Bago sila umalis, inabot ni Old Man Wilkins ang lumang mapa kay Tom. "Akin na, yan. Pero sa inyo na. Baka mas marami pa kayong matutunan sa paghahanap kaysa sa mismong kayamanan." "Salamat po," sabay-sabay nilang sabi. Habang binabagtas nila ang daan pababa ng bundok, hawak ni Tom ang mapa na parang kayamanang higit pa sa ginto. Sa isip nila, wala silang balak yumaman. Mas mahalaga ang adventure na magkasama. Kinagabihan, bumalik sila sa hideout. Umupo sila sa ilalim ng puno at sa liwanag ng maliit na lampara, pinagmasdan nila ang lumang mapa. "Hindi ito tungkol sa ginto," sabi ni Tom. "Tungkol ito sa mga susunod pa nating adventure." "Secret Club forever," sigaw ni Joe habang tinataas ang kamay. "Secret Club forever," sabay sabi ni Huck at Tom. Nakahiga sila sa damuhan, nakatingin sa bituin. Puno ng kaluskos ng damo, malamig na simoy ng hangin, at tila musika ang huni ng kuliglig. "Sa dami ng nahanap natin, parang mas mahalaga yung kabibe at lumang singsing kaysa sa ginto," sabi ni Huck. "Tama ka diyan," sagot ni Tom. "Basta magkasama tayo, lahat ng lugar pwede nating gawing kayamanan." Napangiti si Joe. "At basta may tinapay, huwag nyo kalimutan yan." Nagkatawanan silang tatlo hanggang sa unti-unti silang tinangay ng antok. At dito nagtatapos ang ating kwento. Salamat sa pakikinig sa mahabang kwento ni Tom Sawyer. Sana'y nakatulong ito para ikaw ay kumalma, ngumiti, at makatulog ng mahimbing ngayong gabi. Kung nagustuhan mo ang ganitong kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa iba pa nating mga bagong kwentong pampatulog. Matulog ka na ng mahimbing at tandaan, kahit saan ka dalhin ng buhay, ang mga simpleng alaala at totoong kaibigan ay mananatiling yaman sa puso mo. Good night.